Mga kababayan, mga katambay ko, magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin, komentuhan po natin itong update. Meron pong update, latest update po ang Vice President sa kanya pong tatay, siyempre po sa ating dating Pangulong Duterte. Ay meron po siyang update. At syempre, i-update din po natin mga tambay kung ano naman po ang ginagawa naman po ng mga congressman o pinaplano. Nagpaplano na po kasi, planado na po. Dahil alam naman po natin na talagang pinababagsak po ang pamilya Duterte, demolition job. Dahil nga po ito'y napakabigat nilang kalaban, lalo-lalo yung mga talagang sakim sa kapangyarihan mga tambay. Ay hindi po nila gugustuhin na makabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Kaya po lalo-lalo yung walang kapag-agasang manalo sa malinis na halalan mga kababayan. Unahin muna po natin ang update po ng ating Vice President kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC, sa Netherlands mga tambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Unang-una, magandang hapon sa inyong lahat. Marami sa inyo galing pang Norway, sa iba't ibang bansa. Maraming salamat kasi nagbiyahe pa kayo, nag-absent pa kayo, at madami kayong pinagliban na mga kailangan ninyong gawin para pumunta dito. So maraming salamat sa oras ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At kakatapos lang ng aking pagbisita sa kanya at okay naman siya. Nagtatanong lang siya sa mga timelines kasi nga malapit na yung eleksyon at tinatanong niya kung ano ang nangyayari sa kampanya ng mga senador at tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang eleksyon sa Davao City. So yun yung napag-usapan kanina, yung kampanya at eleksyon na nangyayari sa ating bayan at nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon, sa halalan. At okay naman siya, may rice na, may kanin na, lagi. May kanin na daw. At yung mga taga Netherlands kahapon nagsabi sila iba daw ang pagkaluto ng ng kanin dito. Tinanong ko siya kung tama ba yung pagkaluto ng kanin. Tama naman daw. On that point, na-perfect na natin yung kanin, yung rice doon sa loob. At medyo mahina pa siya kumain kasi nga he's getting used to sa pagkain sa ulam kasi hindi Pilipino yung ulam, pero meron ng rice at meron naman siyang access sa gatas at prutas. Yun din yung hinihingi niya noon. So okay naman siya. Ang kanyang may mga sakit na si Pangulong Duterte, natural lang yon dahil mag 80 years old na siya. So merong doktor na nagmamonitor sa kanya at meron din silang nurses na nagmamonitor din sa kanya. Ang kanyang blood sugar, nilagyan na siya ng gadget para sa blood sugar niya. So meron na silang parang electronic checking doon 4 times a day sa kanyang blood sugar. So medyo controlled naman ang blood sugar. Ang problema na lang natin ay hindi mapigilan yung pag-inom niya ng Coke Zero. So, bago ako umalis, pinilhan ko siya ng 4 na Coke Zero. Nag-iwan ako doon ng 4 na Coke Zero. Bumili ako para sa kanya at sinabi ko na once a day yan. Kasi ang grocery mo will come sa Wednesday. Ang grocery list mo will come sa Wednesday. So,
once a day yung 4 na Coke Zero na iniwan ko sa'yo. Maintenance. At sabi niya, bakit? Sabi niya, bakit once a day lang ang Coke Zero ko? So, sabi niya, 3 beses daw kumakain araw-araw, breakfast, lunch, dinner. So, at least daw two cans of Coke Zero a day. So, I know, right? So, sabi ko sa kanya, okay, babalik naman kasi ako sa Monday kasi meron akong schedule sa'yo. So, 4 yan, gawin mo na lang 2 bukas, 2 sa Monday, and then pagdating ko, bilhan na naman kita ng bagong stock mo ng Coke Zero. Yes, and then sabi niya, wala namang problema sa Coke Zero kasi wala naman itong sugar, so wala itong problema sa So, yes, I know. And then I said, yes, it doesn't have sugar, but it has sugar substitute, so we have a problem with carcinogens, and then we will deal with cancer. Yeah. Sabi niya, I'll deal with cancer when it comes. I have diabetes, I'll deal with cancer when it comes. So, He's so brave. so right now, yes. So right now, I'm just keeping him comfortable, letting him, asking him to adjust to the ways inside, and asking him to observe the other detainees and how they do things, so that he knows how the system works inside. And then, well, yes, yun lang naman ang niya, ang kanyang damit. Sabi niya, ipadala daw yung maleta niya na nasa akin. So, ipadala yon. Ang kanyang Coke Zero, make sure na merong unlimited supply ng Coke Zero. And then, he asked for shaving cream, which was free inside. So, they just had to teach him where to get where to access the shaving cream. And then, the rice, we already solved the rice problem. Inununan pa. I already submitted a list? Yes, a PDF file of Filipino recipes. I already asked the lawyer to send it inside, and then maybe they can consider cooking the recipes in the list, because a very simple, simple. So you're not allowed to bring anything in, no? No. All right, okay. That's what we thought. But they allowed me my credit card so that I can buy him things. Be careful with the Coke. Yes, I told him that, but he's 80 years old, and then he's just, I'm 80, I deserve all that. Question, All the no diseases. exemption for the food sa birthday? Walang exemption, PT? Wala siya exemption? I already asked that from the guards if I can bring birthday cake. niya. Yes, I can bring cake, but then cake is not allowed for him, so Cake zero. Cake zero. Cake zero. But then I'll ask the lawyer as well, because they know more how to talk to the administration than I do. I'm just learning the ropes inside as I go in every day. Yes, so Quick question about his movement. Is he allowed to go around? yes, he is allowed, but he doesn't want to. He doesn't want to go around. So, I told him that. Can you just do what the doctor tells you? The doctor is telling you to use your muscles. Right. He's not even allowed to do the wheelchair now because Are the there doctor wants him therapists or to. nurses coming in to help him out? Yes, there are. Everyone's helping him out inside. That's good. But he said that if I go out, I'll go straight to the gates and go out. So, that's what he told me. I told him. You're not gonna go far then. I told him to avail of your rights to go outside and walk. And then he said, no, I don't want to do that because I will walk to the gate. He's not gonna go far. So yes, that is something that I have to work with him to get Don't worry, him baby, we'll walking bring him outside. home. Hindi sana po Sa mga supporters, ma'am, ano yung message nyo kung anong pwede namin gawin? Like, pretty much all over the world, nandito ngayon kusa kami pumunta dito for to support Duterte. Yes, Yeah. yes, I know, and I'm really very thankful for that, for your expression of support to the president, and for your expression of Our love. Love.
yes, solidarity and of your, I don't have the word just now, but I can think of disgust of what happened to him, how he was taken from his country and brought to a foreign jurisdiction against his will. So maybe we continue to let the government know that what they did was wrong. What they did to a former president and a Filipino citizen was wrong. And then we demand that there be some sort of accountability in our country for what happened. Agree. So that it doesn't happen again. We cannot really remedy the situation right now. Sinasabi ko, hindi naman na natin siya maibabalik doon. But just to make sure that it doesn't happen again, because I heard, and I do not know if it's true, that there are other warrants of arrest coming out for other accused in the Supporters. case. So yes, we need to learn from what happened, and we need to make the government understand that they did something wrong. Ano ang dapat na narrative para sa mga tunay na supporters? Kasi maraming media din na nagbibigay ng kanilang interpretation. For us that truly support Duterte, ano yung pinaka-message sa lahat namin na ano yung talagang tunay na nangyari dito? Ang tunay na nangyari dito, I already consulted a lawyer, no? Ang tawag doon sa ginawa ay extraordinary rendition. Yun yung pagkuha ng isang citizen sa kanyang bayan at dinala siya sa ibang jurisdiction, in this case the ICC, a foreign jurisdiction or foreign country, at kinulong. And ang gumawa nun ay ang gobyerno. Sa revised penal code natin, it's kidnapping, pero ang kidnapping ay gumagawa private individuals, di ba, mga kidnap for ransom gangs, gano'n. Ang nangyari dito, ang gumawa ay yung gobyerno. At nakikita naman natin na hindi nila dinideny yung ginawa nila, at sinasabi pa nga nila, tama yung ginawa nila. Pero from the perspective of international law, it's all wrong. Hindi tayo member ng ICC na, di ba? Yes, we are currently not a member of ICC anymore. So there was no obligation to cooperate. Apart from that, the Philippine government questioned jurisdiction during the appeals. And although it was not taken up, it was not decided, the jurisdiction, but there was a dissenting opinion there by two judges that said that yes, there is no jurisdiction at this point in the investigations of the prosecutor. So, baby, are we waiting until September, or there's a ma'am. remedy that we're Yes, going to do? we're currently working on things for him. That's good. Because this is gonna happen like from here on until September. Everyone's gonna be here, so they don't want that. The neighborhood here don't want that. Okay. That everyone will be here because it's a private, like. I guess what is happening right now will make the ICC understand as well. Correct. Yeah. It's really good. What they're doing is an injustice. Just send them home. Filipino citizens. Just send them home. That's it. Yan po mga kababayan, ang balita po ng ating Vice President sa kaganapan po sa nangyayari po sa kanyang ama, sa ating dating Pangulong Duterte. Talagang ganyan po eh. Nagkaroon po tayo ng Hudas at syempre po taksil sa bayan na Pangulo, mga katambay. Walang utang na loob. Nakita nyo po, talagang gagawin po lahat dahil sa kasakiman yata sa kapangyarihan. Talagang matindi. At isunod na rin po natin ang mga sakim, mga tambay. Ang mga sakim sa kapangyarihan din po yata, mga tambay. Imbis na ang tinatrabaho po ng itong mga congressman, ay imbestigahan po ang ginawa pong pagkikidnap at hindi naayon sa batas na pagdukot po mismo ng gobyerno. Gobyerno po mismo ang dumukot. Sinasabi ng Vice President, pagkidnap, na para diretso, mismo ang gobyerno na nagdala sa ICC, ay hindi man lang po imbestigahan ng Kongreso, ng House of Representatives. Meron po nag-iimbestiga rin naman ang Senado. Halalan eh. Pero
Ang congressman naman, wala po. Ni isa sa mga congressman ay wala rin po naglakas loob na imbestigahan. Imbes ang ginagawa po ng mga congressman ay ito po. Pakinggan po natin ang mga ginagawa ng congressman. Busy po sila dito. Nakapagsagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel para sa gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Majority Leader Congressman Sia Alonto Adyong, bahagi ito ng puspusang paghahanda ng Kamara. Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa Senate Impeachment Court sa July 30. Actually, you have 11-man team dyan eh. So it's also important para they can move as one, yung rapport at saka yung kasi tinatawag nating chemistry, how can not only consolidate their the data and the evidences that they have to provide, but how can they also complement each other. Nakita niyo po mga tambay, ang trabaho po ng mga congressman natin mga tambay ng 19 Congress. 3 taon po tayo dinala sa pagpapabagsak po sa mga Duterte. At syempre po sa issue ng korupsyon na dapat po nilang pagtakman. Napakarami po issue. Unahin po muna natin mga tambay. Syempre po, salamat po. Syempre po nagpapasalamat po tayo at ang ating Vice President ay nakatutok po. Talagang suportado po ang dating Pangulong Duterte. At syempre po ang dating Pangulong Duterte, alam naman po natin na talagang nahihirapan po siyang mag-adjust sa dahig sa Netherlands dahil unang-una weather, pagkain, di ba? Nakita po na napakinggan naman po natin pati pagkain, nagkaroon na nga siya ng bigas, kanin, pero ang ulam naman kailangan niya mag-adjust sa ulam, di ba? Kaya nga po medyo mahina po siya kumain dahil nga po dun sa hindi po pagkain Pinoy. Na alam naman po natin na ating dating Pangulong Duterte ay nasanay sa pagkain Pinoy. Di po ba? Talagang ganun po. Pero ang pinagpapasalamat po natin ay nananatili po na handong po yung kanyang tapang at lumalaban po. At isama po natin sa panalangin at maraming dalangin na mabigyan pa po ng kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan at mahabang buhay para po malagpasan po ng dating Pangulong Duterte. At umaasa naman po tayo at mismo rin po ang ating Vice President ay umaasa na kakatigan po tayo ng International Criminal Court dahil unang-una, hindi na tayo miyembro nito. Wala na po silang jurisdiction sa ating bansa dahil hindi na po tayo miyembro. At ang pinakamatindi pa po ay yung ginawa po ng gobyerno sa ating citizen. Yung citizen po na dating Pangulong Duterte, citizen ng Pilipinas, ay kinidnap mismo ng ating gobyerno. Mismong ating gobyerno po ang naghudas. Hinudas, nagtaksil, lalo sa ating soberanya. Talagang nilagay po sa kahihiyan ng ating soberanya. Ang ating judicial ay talagang napakarami pong sasagutin sa bayan, sa taong bayan, ang Pangulong Marcos. Sa ginawa niya pong pagte-traidor, paghuhudas po sa ating bansa. Dahil siya lang naman po talaga ang puputokan nito. Punot dulo po, siyempre siya ang commander-in-chief. Siya may hawak ng foreign policy. Siya po lahat Siya po ang commander-in-chief. Siya ang may hawak ng foreign policy. Siya lahat. Kaya siya po ang utak. Dahil tanging Pangulo lang po ang susundin lahat ng mga yan. Magmula sa cabinet member niya, pati po ang institusyon ng kapulisan at kasundaluhan ay sumunod po sa kanya. Dahil wala rin po nagawa ang ating kasundaluhan. Talagang planado po yung ginawa po nilang plano na talagang kunin at kidnapin ang dating Pangulong Duterte ay pinagplanuhan po. Napakarami po nilang tao. Talagang ito po yung pinagmitingan po ito. Hindi lang po ito isang araw o isang beses. Komento ko po mga tambay. Hindi lang po isang araw o isang linggo nila itong pinagplanuhan kung ano po ang tamang gagawin. Kasi planado po Pati po ang DOJ Secretary. Di ba? Nakita po natin ang mga sinasabi. Di ba? Talagang nakadepende ang ating DOJ sa ICC at sa Interpol. Hindi na po pinangatwiranan
tinanggap na katwiran ng DOJ, di ba? Na tayo hindi na miyembro niyan. At wala na po silang jurisdiction sa atin. Bali, wala po sa DOJ Secretary yun. At ganun din po sa DILG Secretary. Di ba? Sa DND natin, sa Department of National Defense, wala po silang lahat say. Talagang wala po. Pati po ang ating secretary po, di ba? Yung secretary po ng National Defense, saka si secretary po si Anyo. Ganun din po. Yung si Secretary Anyo na dati pong cabinet member ng dating Pangulong Duterte ay hindi na rin po ito nagsalita. Mga katambay, wala rin po. Hindi na rin po nila kinwestiyon at wala pong kumwestiyon sa ginawa po nila. Talagang magkakasabwat po. Sabwatan po ang nangyari talaga. Alam naman po natin yun. Sabwatan. Pati po ang mga congressman at mga senador, ngayon lang po sila nagyayaw-yaw. Wala na ang dating Pangulong Duterte, nakuha na. Ngayon lang sila yumayaw-yaw. Ngayon lang po sila umaaksyon, lalo po ang Senadora Amy Marcos. Wala na po yan. No say na po yan, mga katambay. Kahit ano po gawin ng Senadora Amy Marcos, Marcos po yan. Dugong Marcos po yan, mga kabayan. Dugo. Nangyayari lang po yan dahil halalan. Pero pagkatapos na po ng halalan, Marcos pa rin po siya. Marcos pa rin po ang senadora. Hindi na po mababago ang kanyang pagiging Marcos, ang Senadora Amy. Kaya wag din po tayo magpabudol. Marcos po yan, mga kabayan. Style lang po yan. Style po ng pamumulitika nila na kesyo, concern sa dating Pangulong Duterte. Concern kayo. Idadagdag lang po natin. Concern sila. Nagtagal nga ng napakatagal. Dumating na umaga, inabot na hanggang gabi. Alam nila na doon sa Villamor Air Base, nakadetain doon, binabantayan. Wala silang ginawang mga senador, lalo si Amy Marcos. Tanging si Senador Bongo at Bato lang ang talagang pilit na gumagawa ng paraan para hindi mailipad sa dahig sa Netherlands ng dating Pangulong Duterte. Pero itong mga yumayaw-yaw ng mga senador ngayon, sila Jinggoy, di ba? Sila Cayetano, di ba? Yung mga nag-iimis na niya. Si Amy, may say ba po sila nun? Gumawa po ba sila ng concern man lang o naging concern man lang sila ron? Hindi. Lalo-lalo mga congressman. Saan po nakatutok ang congressman? Sa impeachment. Kasi nga po, dire-diretso na po yan. Planado na po nila yan, mga kabayan. Planado na po. Planado na po nila yan. Talagang pababagsakin po nila. Inuna po nila ang dating Pangulong Duterte. At ito po, gagawan po nila ng paraan niya na ma-impeach at makulong. Kaya nga po, ready na po sila, ang mga congressman. Pinapractice na po nila. Nagpunta na po sila, pinapractice na nila sa Senado dahil sa Senado po gagawin na impeachment at inaayos at hinahanda na po nila ang chambers kung saan po i-impeach ang Vice President. Ibang klase po ang mga congressman natin. Talagang ibang klase po sila sa kapangyarihan. Grabe po sila ganid. Ganid sa kapangyarihan dahil alam po nila ang Vice President ay napakalakas po sa taong bayan. Dahil alam naman po ng taong bayan kung paano po magtrabaho ang Vice President. Ito po ay para sa Pilipino. Hindi po para sa mga politiko. Hindi po katulad ng nakita po natin. Ang mga politiko po ngayon, mga senador, hindi naman po lahat. Mga congressman, hindi naman po lahat. Pero majority ay nagtatrabaho po para po sa kanila. Sa kanilang kapakanan, siyempre po sa kanilang kapakinabangan. Kaya mga kabayan, ito po mga congressman ito sa mga kilala naman po natin to. Katulad po ni Representative Sia Alonto Adjong sa parteng Mindanao po 'yan. Huwag niyo na po iboto 'yan, mga kababayan ko sa Mindanao. At ito si Representative Paulo Ortega. Mga kababayan, naku po, huwag niyo na po ibalik 'yan. Wala po tayong nakita diyan. Wala tayong nakita diyan. Puro pagpapabagsak at korupsyon, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ng Vice President, panapanahon lang yan sa kanidating Pangulong Duterte. Pag naupo po ang Vice President, napakarami pong mga politiko magsisiliparan. Lalo yung mga sangkot sa napakaraming korupsyon, lalo po yung 2025 national budget. Tapos yung ginawa po nilang control, kinontrol po nila ang pera ng gobyerno at kung saan-saan po nila nilalagay ang extraordinary.
Lalong-lalo po ang speaker, ang tinatawag na tambaluslos. Delikado po yan sa Vice President. Napakarami pong sasagutin po yan, lalo sa pera ng bayan, ang tambaluslos. Kaya kung mananalo po ang ating Vice President, marami po magtatago, magsisiliparan, at titira po sa kanilang mga mansyon sa ibang bansa. Lalong-lalo po ang pamilya Marcos. Lalong-lalo po ang Pangulong Marcos, pag naupo po ang Duterte, lalong Vice President, sa tingin nyo, yung napakarami pong ginawang pagtataksil sa bayan at napakaraming issue ng korupsyon ang administrasyon po ni Pangulong Marcos, sa tingin nyo, mga tambay, sa tingin nyo, hindi magkakaproblema ito pag hindi na siya Pangulo? Yung ginawa pa lang niya na paglipat ng pera sa PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC, at pagbenta ng ginto ng ating reserve, at mga proyekto na tinatangay ng tubig, hangin, flood control, at yung negosyo natin na sinasabing makakatulong sa bansa, business, investment fund na Maharlika. Maharlika Investment Fund. Di ba? Ano sa tingin niyo mga kabayan? Wala lang ito? Hindi ito dapat panagutin? Ang isang damukal na pera ng bayan na hindi maipaliwanag at walang investigasyong ginagawa ang Senado at Kongreso? Sige nga. At lalong-lalo ang pagtataksil sa bayan. Sa tingin nyo, palalagpasin ito ng Vice President Sara Duterte at napakaraming paglabag sa batas. Ang ginawa ng Presidente, pagtataksil, paghuhudas sa ating soberanya, at lalong-lalo na sa paghuhudas sa isang Pilipino, dating Pangulong Duterte, na pinamigay mo ang isang citizen, ang isang dating Pangulong Duterte sa banyaga, na parang ginawa mo lang hayop ang dating Pangulo. Di ba? Grabe po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. At grabe po, hindi po magagawa ng ordinaryong tao yan. Na walang kaso, hindi nyo kinasuhan sa Pilipinas, tapos itinapon mo sa banyaga. Walang puso ang gagawa niyan. Talagang sobrang kasamaan po. Masamang tao lang po makagawa ng ganyan. Sobrang kasakiman, napakasama po na maisip mo sa isang tao na dating Pangulo na napakarami ng sakit, may edad na. Samantalang hindi mo malang, kung gusto mo itong ipakulong ha? Bakit hindi mo man lang sa Pilipinas, presidente ka, kontrolado mo lahat, pati DOJ, di sana dyan mo nilitis at ipinakulong mo sa Pilipinas dahil meron tayong jurisdiction. Di ba? Meron tayong judicial. Di ba? Meron tayong judicial na umiiral, meron tayong hukuman, Korte Suprema. Di ba? Mga korte. Pero ang ginawa mo, sobrang napakasama. Napakasama ng ginawa mo sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Sa kabila ng ginawa sa'yo, ni hindi man lang kayo inipit. 6 na taon nanungkulan ng dating Pangulong Duterte. Ginipit ba kayo? Ginipit ba kayo? Inimbestigahan ba ang mga tagong yaman nyo kung meron man? Inimbestigahan ba ang inyong ginawa ng pamilya nyo? Yung ginawa ng EJK nung panahon ng martial law? Inimbestigahan po ba ng dating Pangulong Duterte yan? Di po ba hindi? Hindi. Pati po yung ginawa ni Pinoy, hindi po siya nag-imbestiga. Dahil ang trabaho niya ay magtrabaho sa bansa. Di ba? Ipinalibing ang iyong ama. Binigyan ng napakagandang parangal. Bayani, naging bayani. Di ba? Kaya nga po sinasabi nga po natin, sa pagiging Pilipino, lumalabas po hindi Pilipino ang ugali po ng isang Pangulo natin ngayon. Ugaling traidor po ang lumalabas sa kanya. Traidor sa bansa. Di ba? Traidor sa dating Pangulong Duterte. Napakasama po nun. Sa pagiging Pilipino, napakasamang tao mo nun. Ni hindi ka malang rumispeto. 6 na taon nanungkulan yung matanda na si dating Pangulong Duterte. Ang pamilya mo never ginipit. Kahit ka mag-anak mo, hindi ginipit. Walang ginipit na Romualdez. Walang ginipit na Araneta. Walang ginipit na Marcos ang mga Duterte. Bagkus pinabango pa. Pinabango pa sa taong bayan ang iyong pamilya. Ginawan pa ng talagang karapat-dapat na libing ang iyong ama. Pero ay ginanti mo lang, itinapon mo sa ibang bansa. Ipinabigay mo na parang hayop.
Buti na lang po. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil nananatili pong matatag at malakas ang dating Pangulong Duterte na buo ang loob niya. Hindi siya natatakot kung ano mangyari sa kanya. At siyempre po, nandun yung tapang niya. Hindi siya natatakot na mamatay dahil sa kanyang pagiging Pilipino. Kaya lang talagang nakakalungkot lang po. Meron tayong mga ganito May mga congressman, talagang iisang layunin nila. Puro nagpakasama na po ang ating mga politiko ngayon. Hindi naman po lahat. Katulad po itong mga congressman na ito, nagpakasama na po dahil sa kapangyarihan. May pinagdadaanan ang dating Pangulo Duterte. May pinagdadaanan panggigipit, harassment, kidnapping, ipinamigay sa Netherlands. Pero ang mga congressman na tinatrabaho, pagpapabagsak pa rin. Kailangan pabagsakin pa rin ang Vice President. Samantalang alam ng taong bayan, alam natin lahat kung gaano kalalaki ang pera na hindi nila maipaliwanag. Trilyon. Billion ang issue. Billion. Pag sinuma mo, trilyon. Pero nakatutok lang sila sa Vice President na kailangan pabagsakin. Ibang klase po. Pero sa kanila, wala ka malang nakitang investigasyon sa mga congressman sa lahat ng anomalya ng proyekto ng gobyerno. Lalong-lalo ang Kongreso. Kaya alam mo mga sindikato Mga sindikato tong mga ito. 3 taon tayo sinindikato ang pera natin. Wala tayong nakita investigasyon mga kabayan. Ano po nakita natin investigasyon sa bayan? Sa mga Duterte lang. Pero walang anomalya, walang korupsyon. Saan ka nakakita ang gobyerno? Samantalang ko yung dating Pangulong Duterte, kahit na walang anomalya, pilit nilang iniimbestigahan. Di ba? Hindi mo natatandaan yun? Pilit nila iniimbestigahan kahit nga yung pandemya. Pilit nila iniimbestigahan na mali daw ang paggastos. Pandemya yon. Pero itong pamahalaan ng binagoong Pilipinas, napakaraming dapat imbestigahan. Flood control na lang. Flood control, walang investigasyon. Ginto, walang investigasyon. PhilHealth, wala silang investigasyon. Budget natin na kontrolado ng 2 tao, wala silang investigasyon. Di ba? Wala. Saan ka nakakita? Kaya alam mo mga sindikato, magkakasabwat lahat Nagsabwatan sila lahat. Magmula sa taas hanggang sa institusyon ng Senado at Kamara. Magkakasabwat mga kabayan. Kaya yan po nakakalungkot ang nangyayari po sa pamilya Duterte. Yung naglilingkod ng tapat at gustong ibangon ang ating bansa. Kaya lang mayroon po talagang mga politiko na ganid at syempre hawak po ng mga oligarko. Hindi rin po kasi magugustuhan ng mga oligarko ang mga Duterte. Dahil po ang mga oligarko po ay syempre po kailangan nilang magbayad ng tamang buwis mga kabayan. Yan po ang yan po ang ayaw na ayaw mga oligarko sa bansa na makontrol po sila at syempre maraming mawalang pera sa kanila mga kababayan. Ngayon kaya nagbabayad kaya sila ng tamang buwis? Tanong lang po ni Kamanong mga kababayan. Syempre po excuse me po. Siyempre po, isama po natin sa dasal po, siyempre po, ang dating Pangulong Duterte. At umaasa naman po tayo, lalo po si Kamanong, umaasa po ako mga tambay na makakalabas po. Makakalabas pa po ang dating Pangulong Duterte. Lalo po kung batas po ang susundin at hindi sasawsaw sa pamumulitika ang ICC. Kung hindi po sasawsaw sa pamumulitika ang ICC at batas ang susundin, napakarami pong nilabag na batas ang ICC. Dahil una-una, bakit nyo tinanggap ang dating Pangulong Duterte? Hindi na miyembro ang Pilipinas sa inyo. Wala kayong jurisdiction. At pangalawa, hindi tama ang proseso na ginawa ng Pilipinas. Kidnapping. Di ba? Gobyerno mismo nangidnap, dinala sa inyo. Yan po, question yan. Hindi po nyo pangunahin yan. Ang pangunahing prinsipyo po ng ICC, ang Rome of Statutes nila, ang statute, ano po pangunahin nila, mga tambay? Hindi po sila manghihimasok basta-basta. Di ba? At hindi po nila pangungunahan ang investigasyon. Ang kaso, kailangan ang bansang Pilipinas muna ang maglitis sa dating Pangulong Duterte. At sila ay last resort lang po sila. Last resort lang po ang ICC. Ano po nangyari? Parang hindi po last resort ang ICC. Hindi po inimbestigahan at hindi po nilitis sa bansa natin ang dating Pangulong Duterte.
antimano po itinapon. Ganyan po katindi. Kaya kung batas po ang susundin, marami pong paglabag na batas ang ICC, wala na po silang jurisdiction, at lalong-lalo po ang Pangulong Marcos, napakarami pong nilabag na batas at pagtitrador sa ating bansa, mga kabayan. Nakakalungkot po. Pero umaasa po tayo, lalong-lalo po si Kamanong, umaasa po ako na mapapabilis po ang kanyang paglaya, mga kabayan. Sana loobin, hindi po abutin ng Setyembre, mga kabayan. Dahil talagang ipinaglalaban po ng Vice President ang legal na proseso, at alam naman po natin ang ating Vice President ay isang magaling na abogado at magaling na Vice President. Alam po niya ang proseso ng batas at alam niya na legality. Legal po talaga, illegal po talaga ang ginawa ng bansang Pilipinas at ng ICC. Illegal po, mga kabayan. Kaya po, makakalaya po yan. At sana ipagpatuloy po ang suporta. Alam naman po natin tayo po, nakasuporta po tayo sa tama. Sa tama po tayo Hindi po tayo kailanman susuporta sa mali. Dahil paano mo susuporta ng gobyerno na kidnapper at taksil sa bayan? Sige nga, paano mo susuporta ng gobyerno natin ngayon? Lalo yung nanunungkulan. Diba? Hindi sumusunod sa batas. Hudas, taksil sa bayan. Paano mo susuportahan yan? Meron tayong batas, hindi mo sinusunod. Anong klase kang Pangulo? Hudas ka nun. Diba? Taksil ka. Bago po tayo magtapos, mga tambay, siyempre po, sama po natin sa panalangin, mga tambay, ang kaligtasan at kalakasan po ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At siyempre po, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po natin ang ating mga kabayan, ang mga nagbibigay po ng biyaya po sa inyong lingkod. Salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob ni Kingston ng 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, at Jake Yahut ng 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa ng Anchorage, Alaska, Dan Rivero Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng 1077 Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivana ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus 1221, Lee Chen, Ana Santos ng SJ3XT, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, at siyempre po kasama na rin po sila Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, at Manuel Ramos, at Neshin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Neshin. At siyempre po si Richard Macelones. Shoutout po sa inyo, mga kabayan, at maraming salamat po sa suporta po ninyo sa inyong katambay na tambayang makabayan. At siyempre po, shoutout din po sa ating mga kabayan sa buong bansa, siyempre po sa kasulok-sulukan ng ating bansa, at shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may OFW at mga Pilipino. Maraming salamat po. Ingatan nawa po kayo. At muli po, mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Laban lang po tayo, mga tambay. Huwag po tayong pumayag. At syempre po, yung bilin po ng ating Vice President, bantayan po natin ang halalan, mga tambay. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay nakakatunog po siya na magkakaroon po ng dayaan. Kasi sa nakikita po natin ngayon, yung sitwasyon po, sinusukan na po sila ng taong bayan, napakalaki na po ng chance. Napakaliit na po ng chance na sila'y manalo sa halalan. Dayaan na lang po di umano ang pwede nilang gawin para sila'y manalo. Sa ginawa po nila pagtataksil sa ating bansa, manalo pa sila. Malabo sa sabaw ng posisyon.
mga kabayan. Bantayan po natin. Huwag po tayong pumayag na muli tayong madaya at mabutol ng mga kawatan ng mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.